yes to the Lord. Maraming nagbibinipit sa pag-yes mo kay Lord. Kapag mas matindi ang purpose mo, mas matindi po ang pagdadaanan natin. Amen? Hallelujah. Declare with me, I have a divine purpose. A divine purpose. And I will fulfill it And I will fulfill it until the last breath of my life. until the last breath of my life. Amen. Harapan natin. Glory to Jesus. Now, next week po, mag-visit ako about yung prosperity. Okay, hindi pa ngayon nag-preach ng prosperity gospel. Dahil meron nag-preach ng prosperity, pero hindi alam sa gospel. Pero if you preach the gospel of Jesus, it brings prosperity. Amen. Amen. Kung mapapansin nyo, ministry ni Jesus, hindi naman naghirap si Jesus eh. Sa kabila ng meron kay Jesus, kahit na ang government o lahat ng aspeto ng buhay ng tao, ang kailangan talaga si Jesus. Amen. Kaya si Jesus na enough na. Kasi alam niyo po, dito lalo na sa syudad, I tell you ba, tagal na natin Kristiyano, marami na tayong mga narinig na mga preaching. Pero you don't even know, once you release a word of the Lord, minsan nga, nag-release ka ng word ng kapitbahay, yung chismis ba? May kapangyarihan. Di ba? Nag-release ka ng chismis, mamaya, hindi na nag-away sa kapitbahay. O, di ba, mayroong kapangyarihan. Hallelujah. How much more yung salita ng Panginoon ang ipaghanap mo? Amen. Kasi sa dami na narinig natin, parang nagiging stagnant tayo lalo. Parang akala natin yung salita ng Panginoon wala ng kapangyarihan. Amen. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon. The power of preaching the gospel of Jesus Christ. Amen. Amen. Pag sinabing the gospel of Jesus Christ, word po yan. This is the word. Marami na nakakalimutan na pag sinabing the gospel of Jesus Christ, parang nag-preach ka lang ng word. Pero walang power. But the word of God says, the word of God is not just about preaching the word or releasing the word, but it is accompanied with power. Hallelujah. Amen. Amen. Yung laying hands, nakareceive ng healing. 2 weeks, hindi na maintenance. Hindi ko alam niyo, kanina niya sinabi ko, this is step. 2 weeks po. Pero ng first week, parang inatake pa po, di ba ma'am? Nakaranas pa siya. Pero nanindigan po siya. Wow, that's a kind of faith na kailangan i-develop natin in these last days. Hallelujah. Amen. Yung hindi ka nakakaasa sa gamot, hindi ka nakakaasa sa doktor, hindi ka nakakaasa sa herbal, paano mo pa ng dahon-dahon? Di ba? Ay, ito na lang. Salita ng Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, mayroong isang testimony dahil sa kanyang kasalanan, nakulong siya. Pero wala po siyang daladala naman. Ang daladala niya lang doon, bago siya hulihin, nagtatago siya. May kasalanan siya eh. Pero nagkulong siya sa kwarto, nandiyan ang mga pulis. Nakita niyo sa Bible, hinawakan niya, Panginoon, tulungan mo po ako, alam ko, nagkasala ko. Ang hawak-hawak niya Bible. Di, nahuli po siya. Nung nahuli siya, ang daladala niya rin sa bilangguan, Bible din. At alam niyo po, sa bilangguan, lumigdas po siya, yung tao na yun, isa po siyang Thailand, Thailander, taga-Thailand. Pero amazing testimony. Dahil yung Bible na daladala niya, yun ang nagbago ng kanyang buhay. Hallelujah. Alam niyo po, naparoon siya, baga siya nakalaya. Sabi niya, parang gusto niya bumalik sa kulungan. Kasi nung paglabas niya, ang mundo humusga sa kanya, hindi siya makahanap ng trabaho. Sabi niya, buti pa doon sa kulungan. Doon, libre yung pagkain ko. Wala akong iintindihin. At marami siyang na-disciple doon. Kaya to make the story short, alam yung tao na yun, grabe. Dahil, tinitest ka lang talaga ng Panginoon. Pero pag pinahawakan mo yung mga salita niya, at nilakaran mo yung salita niya, ayan na. Yan ang tunay na pagbabago. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. 2 weeks, hindi na maintenance, miracle na po yan. I was very blessed po sa testimony niyo po. Tuloy-tuloy na po yan, ma'am. Tuloy-tuloy na po yan. Glory to the Lord. Amen. Now, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Basahin ko po sa Tagalog pa, ha? Hallelujah. Masarap basahin ko sa Tagalog. Okay, sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Amen. Kung maalala natin, John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to give Him the power to become the sons of God. Basahin ko sa Tagalog. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan na ng karapatan maging anak ng Diyos. Ngayon, sino yung magiging anak ng Diyos? Kung walang magsishare. Don't you even know yung isang hindi mananampalataya kapag sinira mo ng gospel? At kung sino yung tumanggap, ay tatawagin ng Panginoon na kanyang anak. Yung tumanggap, as many as who receive, tatawagin ng Panginoon anak niya. Amen. Amen. Pero yung tumanggap at sumasampalataya, hindi yung magkaiba po yun. Yung tumanggap, naniwala ka kay Jesus as your Lord and Savior, pero meron ka pagtakot mag-share ng gospel, anak ka na agad ng Panginoon, biruin mo, and salvation is yours, according to Romans 1:16. Pero yung sumampalataya, tumanggap ka, sumampalataya, ayan,
Jesus. Lord, salamat sa mensahe ngayon po, Panginoon. Lord, I hereby decree and declare to open the angelic eye of your people. In the mighty name of Jesus, let the spirit of understanding, let the spirit of wisdom and knowledge shall be imparted to the heart and to the mind of your people. And they will become walking as the mind of Christ in our mind, in our heart, in the name of Jesus. I seal this by your precious holy blood in Jesus' mighty name. Salamat natin ang Diyos sa buhay. Ito, kung nakikita nyo na maraming nagbabago, it was 3 weeks. Si Brother Joseph, hindi biro yung isang sa linggo. Pero nung last week na testimony ka, mapait na, di ba? Tinry niya ulit, mapait na talaga. Wow, that's a miracle. That's why, never stop po to support this ministry. Never stop praying. Marami pa tayong i-release out. And the best thing we do, magpagamit tayo sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, but as many, yung magsishare ka lang at nanampalataya, share mo yung testimony mo. Preaching na po yan, ma'am. Diba? Akala natin yung preaching, magkaroon ka ba ng doktrina ng theology? Bakit yung mga pinilit ni Jesus? Nag-aral ba ng ano yun? Ng theology? Di naman, ma'am. Diba? Yung nakapako, nung pinako si Jesus, yung isang nasa kaliwa niya. Pero that time, nung naniwala kay Jesus, tumanggap kay Jesus, narating sa langit. Amen. Huwag yung panghinayang yung isang tao. At pag mayroong opportunity na makapag-share ka, share ka. Amen. Huwag natin iitahan yung sitwasyon natin. Na bakit may karamdaman tayo, may sakit ganito ganyan, saka na tayo mag-serve kapag magaling. Wala pong ganun, ma'am. Amen. In this world, we have tribulation. Kasama po yan. Yung sakit karamdaman, part of our tribulation. Blessed are those who are persecuted. Makakaramdam tayo ng persecution, pero hindi na nakakinig. Okay lang yan. Naranasan din ni Jesus. Pero as fast as pero makinig kahit isa lang yan, lahat ng mga aming sa langit nagdiriwang. Hallelujah. Amen. Hindi ka lang tatanggap, kundi sasapalataya ka pa, sure, for sure, gagamitin ka ng Panginoon, my dear. Amen. Amen. Palapakan natin ang Lord. Glory to Jesus. Sabi sa Mark 16:15, go ye into the world and preach the gospel to all creation. Amen. Bago nakasin si Jesus, yan po, pili niyan. Yan yung mga moment na dapat tandaan natin. Bakit? Kasi purpose ko yan. Larawan ng purpose natin, bakit tayo nandito. Amen. Amen. Now, sabi sa 2 Corinthians 5:20, now, then, we are the ambassador of Christ. Ibig sabihin, ang ambassador ni Christ, like Christ. Amen. Amen. So, ang ibig sabihin, 2 Corinthians 5:17, yan yung interpretation niya. To be an ambassador of Christ, you must be a new creation. Ibig sabihin, yung lumang ikaw, yung dating ikaw na magagalitin, ay hindi na magagalitin. Yung if anyone is in Christ, he must be a new creation. New you. Bago ikaw. Yung dating malungkotin, ngayon hindi na malungkotin. Yung dating nag-aalala, pag mayroong nararamdaman, at mangyayari sa akin. Bakit ganito yung nararamdaman mo financially, physically, karamdaman? Pero hindi na ikaw yung maalalahanin. Hindi na ikaw yung malungkotin. Dahil nagbabago na. Nagbabago na tayo. Amen. Amen. At marami pang pagbabago ang mangyayari. Until when Jesus comes, at sasabihin sa'yo ng Panginoon, you are my faithful servant. Blameless, spotless in the eyes of the Lord. Hallelujah. Amen. Ang sarap mapakinggan yan pa sa salita ng Panginoon. How to preach the gospel of Jesus Christ. Pastor, kailangan ba namin maging katulad mo? Yes po. Dahil si Pastor, di naman ako nag-aaral ng theology. In fact, wala sa vocabulary ko yung pag-preach. Yung in-offer sa akin ni Prophet ito, tinanggihan ko po kasi alam ko yung responsibilidad ng isang pastor. Pero the moment challenge niya ako, sabi niya, subukan mo na ng 3 months. Galing talaga ni Prophet. Record, di ako magreklamo, 3 months. Yun, the moment na nag-disalay ka, the moment na pinapatunayan ng Panginoon, sinasamahan ka niya. Hallelujah. Basta tama yung intention mo. Alam ng Panginoon, meron kang weakness. Alam ng Panginoon yan. At basa-basa tayo ng Panginoon. But the moment you surrender your weakness, then, sabi ng salita ng Panginoon, sa pagplat sa iyong kahinaan, mahahayag ang aking kapangyarihan. Hallelujah. Wow! Ang sarap po nun, ma'am. Lahat tayo may limitasyon. Pero the moment you surrender, kaya ko pala. Kaya ko rin ginagawa ni Pastor. Kaya ko rin pala yung ginagawa ni Prophet. Alam niyo po, yung mga revelation ni Prophet, hindi niya po yung pinagdadamot pa. Amen. Nasa sa atin na lang kung paano natin nakaran. Amen, amen. Amen. Now, how to preach the gospel? Simple na. Sino na nakabasa ng Bible? Sa kamay. Nakabasa. Okay. Basta na siguro ito pakalamutan ko. Sino nakabasa ng buong Biblia? Yan na, wala nang nakabasa. Okay. Pero meron ba nakabasa ng buong Biblia? Diba? Hindi na matandaan. Okay. Alam niyo po, merong isang kanugan, 2 times a year, binabasa niya ang Bible. Nakabasa niya buong Bible. Buong Bible, Genesis to Revelation, 2 beses siya binabasa. Yan po si Pastor Dini, kilala niyo siya. Sino ang kilala sa kanya? Yan.
Twice a year, binabasa niya po yan. Kaya that's why I'm inspired to read it. May nabasa ko na. Kaya pag nabasa niya na, inspired to read it. Bakit? You don't even know, nagtatanim ka. One day, hindi mo na mamalayan, word na malat ni Lord, yung nasasabi mo, kasi napupuno ka na. Amen. Amen. Number one, preach the gospel. What be friend with the Holy Spirit. Minsan nag-preach tayo ng salita ng Panginoon, hindi natin kinoconsider, nakasama natin si Holy Spirit. Diba sabi sa John 6 and 7, sabi ng Panginoon before siya nag-ascend into heaven, malapat lamang na ako ay alis. Dahil kung hindi ako alis, hindi narating ang inangako ng aking Ama na banal na Espiritu. Nanampalataya kay Jesus, tumanggap kay Jesus, the Holy Spirit ay nasa atin. Pag nag-preach ka ng gospel, nag-share ka ng gospel, either your testimony is a gospel. Whenever comes Satan by the word of our testimony, part of a gospel yan. Kailangan be friend with the Holy Spirit. Naalala ko yung isang gawain ng isang man of God. Alam ko, kilala niyo to. He's a great man of God in South Korea. His name is Pastor Yogi Cho. Sino mga kilala? Great man of God. Alam niyo po yan, pagka namin yan. Oh, I love you, Holy Spirit. My friend, Holy Spirit, I am working today. The Lord God, although He is God, the King of Kings, but He wants to become a friend like you. Yung tipong lagi mo siyang kasama. Di ba pag mayroong mga kaibigan, yung matalik na kaibigan, di ba sinasabi natin yung sikreto natin? Sinasabi natin yung kahinaan natin? Tama mali. Di ba? Yung mga asawa, kung hindi yung husband, sinasabi natin yung mga kahinaan ng bawat isa. How much more the Holy Spirit? Di ba? Matthew 19:26, sabi dito, but Jesus looked at them and said, with men, none is impossible, but with God, all things are possible. Amen. But to God, all things are possible. Pero sinabi niya, with God, kasi gusto ng Panginoon, i-consider mo siya, kasama mo siya ba? Yung with God, with the Holy Spirit, kasama kita ngayon sa mga sitwasyong aking pinagdadaanan. Kasi to God, lahat naman talaga, walang imposible. Pero gusto iparanas sa atin ng Panginoon, in the realm of the physical, dahil in the realm of the physical, si Holy Spirit, hindi makabubuon, hindi makagalaw kung walang physical. That's why kailangan tayo ni Holy Spirit. Kailangan niyo yung mga bibig natin. Kasi ito si Lord, ito yung salita niya. Hindi magsasalita ito mag-isa kung walang bibig na gagamit at mapapagamit. Hallelujah. Amen? Amen. Palapakan natin ito sa buong Glory to Jesus. Sabi sa Luke 4:18, "And the Spirit of the Lord is upon me, and He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, preach deliverance to the captives." Imagine, recovering sight of the blind, and liberty those who are bruised. Marami ang nakulong, marami ang bulag, marami ang may sakit, marami ang may karamdaman. Di ba? Matthew 11:4-5, tanong si yung mga alala ni John the Baptist kay Jesus. Sinabi sa kanya, ikaw na ba talaga yung hinihintay namin ng Isaiah? Ano sabi ni Jesus? Kung ano yung nakikita niyo, bumalik kayo kay John the Baptist. At kung ano yung nakita, naranasan, na-witness nyo, yun ang sabihin nyo. Ano yung nakita nyo? The blind will receive their sight. Yung pilay, anakan. Yung may mga kitungin, nalinisan, bumalik. Even the dead will raise. Amen. Gusto ko lang po sabihin sa inyo pa, that the word of God is not just simply sharing the word. There is power in sharing the word. I share these verses so that magkaroon ng hunger sa atin. Yung nagagawa ni Prophet, yung nagagawa ng mga 12 disciples, magagawa ko rin.